ka mga igdulungog din mga tagna, and that the word nga imong ihatag ka nako karon mahimo kini makatabang Ginoo sa mong pagpadayon sa pagpangalagad kanimo nga adunay kadaugan. Ang itugyan kay imong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Experiencing the ways of the Lord. Daghan kay tag mga kasinatian igsoon sa tong kaugalingon nga sa kadaghan nga mga panahon bisan pag anad na ka magbiyahe, bisan pag daghan na kay kag kasinatian nga kana, bisan pag magpiyong ka, kasayad na ka nga, ang imong sakyan padulong tagibo. Labi na kung suhito na gid ka, labi na kung suhito na gid sa place kay imong pag-atuan, bisan pa siguro kung ingon ka, kanila sa para libertad, kabalugid ka, kung asa dapit ang imong padulungan. Yan naman, you know your way, and then, kana kasayad ka kung asa ka, magapadulong. Asa dapit ang imong pag-atuan. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo, pagdili nato kasinatian ang mga pamaagi sa Dios sa atong kinabuhi. Daghan kay tag mga pangutana dinha sa iyaha. Daghan kay tag mga mahimong rason nga pwede ta mag-justify sa atong kaugalingon. Pwede pa gid natong himuon nga may isa sa mga point nga magingon ta nga pwede man nga dili ko mapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Apan sa Kristohanong kinabuhi, sama sa gipadayag sa Dios ngadto sa iya mga katawhan sa unang panahon. Ningon ang verse 6 sa Psalm 103, the Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. It means nga, dili kay ang tao may muhimo sa lakang aron nga mahimong makabalot dito. Na mga panahon nga, mubati ta sa pag-ugalingon nga, murag kuan kita, dihado kita. Something nga, murag alkansi kita. Apan nagingon ang tulong sa Ginoo, it is God who will execute righteousness and justice ngadto sa tanan nga mga kinagdawog. And He made known His ways to Moses in acts to the children of Israel. Bisan ngadto kay Moses iyang gipadayag ang iyahang mga pamaagi. Na mainungdan nga bisan hangtod kanato karon, I believe that we have known the ways of God. And we have experienced kung unsa ang mga pamaagi nga din makaingon ta sa itong kaugalingon kini ay mao ni ang mga plano sa Ginoo. The ways of the Lord, how to determine it and how to experience it. Unsaon nato pag sinati? Unsaon nato pag himuog? Makaingon ka sa mga kaugalingon, pamaagi bagahani sa Ginoo kining akong gibuhat. Iya bagahani sa Ginoo nga mga plano nga dapat mao'y pagpangitabo sa akong kaugalingon. Nagingon sa din sa verse 7, He made known His ways to Moses, His acts to the children of Israel. Mismo ang Diyos mo ay nagapadayag sa iyang mga pamangagi ngadto kay Moses o bisan pa sa mga buhat sa iyang mga katawhan sa Israel. Iyang ipadayag that He is merciful and gracious. Maluyon siya o puno sa grasya. Is slow to anger and abounding in mercy. Kung wala ta nakaila sa ato ang Diyos na atong gialagaran, may mga possibilities so nga pagdangat sa mga sitwasyon at dili kayo nato masabtan. Usay may rason na mismo diha dayon mo give up ta. Ingnay mo kaugalingon, I will never give up. I will never give up. Ingna gyud siguro nga gyud nga dili gyud ka mo give up. Daghan kay may son, mabitaw. Ang Book of Matthew chapter 24 nagingon nga ang hulahutay ra gyud hangtod sa katapusan may mamaluwas. Masinati nato ang tanan kalisdanan, masinati nato ang tanan kawalatron, masinati ang tanan problema, masinati ang tanan nga mga klase sa balatian nga may hinungdan nga say moingon ang tao. Existing pabagha Ginoo. Apan atong ibalan, if we know the ways of the Lord, we need to experience it. Nga sa panahon nga naata sa sitwasyon, nga maglisod ka sa pagsabot, diha nga bahin ni settle na to itong kaugalingon, nga mauni ang ways sa Ginoo para sa ato. Isaiah 55 verse 8, nagingon din na. Isaiah 55 verse 8. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord.
singon siya, ang akong pangunahuna, dili may inyong pangunahuna, bisan pang akong mga pamaagi, dili may inyong mga pamaagi. Verse 9, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Usahay son, kaniya atong gobyerno po. Usahay, hudson yun, isagad yun ang tanang panahon nga imahimong kuhaon sa tao. Dagang kay nag-text ako, dili kasimba kay nagparehistro sa kumilig, naay tuwa sa ospital, naay nasakit ang bata, dili mabiyaan, naay nag-text na dili walay pamiliti. Usahay makaingon ta Lord, asa man dapit ang justisya. Usahay makaingon ta sa itong kaugalingon. Nanganong matugutan man nga ingon ani ang mga sitwasyon. Sa kay Moses ka sitwasyon, sa mga panahon nga iyang gidala, iyang giatiman ang pila ka bilyon ng mga Israelinon. Apan wala niabot sa punto, nga ningon siya, mag-give up na ko. Na ang iyahang father-in-law, ingon ang iyang father-in-law, why not na magpili ka og mga leaders kay mo ang saligan? Hangtod na nakita ni Moses nga ang Diyos siya ay nagapadayag sa iyang mga pamaagi, diha sa iyang kinabuhi, pinaagi sa iyang mga pagbuhat, diha sa iyang mga katawhan, nga mao ang mga Israelino. Mananingan ng Diyos, ang akong pangunahuna, dili pareha sa inyong pangunahuna. Ang akong dalan, dili pareha sa inyong dalan. Ang akong pamaagi, dili pareha sa inyong pamaagi. Ang pagpadayag sa Diyos, sa iyang pamaagi, gusto niya nga makita nato o basinati nga ingon ani ang iyang pagkamadagayaon nga Diyos. Verse 18, the Lord is merciful and gracious, is slow to anger, and abounding in mercy. Usahay mahuples sa panahon nga masipiyat pa sa Ginoo. Usahay sa mapakyas sa Ginoo, mawala na dayon ta og gana, bisan sa mga pagdaig, bisan sa pagsimba, bisan sa mga pagampo. But we always remember na nag-ingon ang pulong sa Diyos, He is merciful and gracious. Hinay sa pagkasuko o puno sa kaluoy. He is abounding in mercy. Dagaya sa kaluoy. Walang samtang naapatagaron sa dispensation of grace. Naapatagaron sa panahon sa grasya. Atong pahimoslan ang kadagaya sa grasya sa Ginoo. Amen. Kamabot ang panahon na mag-ingon na siya, tapos na ang mga panahon ng akong ihatag na dapat imong masinati ngayon ani ang akong mga pamaagi sa imong kinabuhi. Abi na may ito, nagka na mga sitwasyon nga, makaingon ta nga, salamat kay sa Ginoo nga gipalikay ta niya sa tanan nga mga kalamidad. Atong Friday alas 11 sa gabi na nabasa na mo sa internet ang naitabo nga bombing sa Liskin kay. Ano sa oras ka nagbiyayan? Paulit din niya. Tapos, kibali gikan sa Cagayan. 9 o'clock, nakalarga naka. Alas 11 sa gabi, gibumbahan ang Liskin kay. Unong kabuk ang patay, 46 kabuk ang wounded. Grabe. Kung imong tanawon, usa man nga mga rason nga, ay mga district sa mayor, ay district chief of police na matay. Lagi basahan niya sa internet, di ba? Makita na to kung sa tanan nga mga pamaagi, adunay ways ang kaaway, na usahay dili masakpan gyud sa tao. Daghan mga district nga mga ginapagawas, daghay mga balita nga ingonana. Usahay pag yun mahimong advance usahay, late na ang maong balita. Usahay na nandiyan na nato masayran nga, maayo pala ginaminaw gid ko, nga maudi ay ni ang pamaagi nga buhaton sa kaaway. Apan igsoon ang Dios magaingon, you need to experience my ways. Aron nga mahimong ikaw mismo sa imong kaugalingon, dili ka malimbungan. Sa ato ang kaugalingon igsoon daghan kay mga sitwasyon nga kita raw say malimbungan ta. Nga dili nato ma-acknowledge ang ways sa Ginoo. Dili nato matagahan o pagtagad ang pamaagi sa Ginoo. Dili nato ma-determine nga kani diay mao ni ang pamaagi sa Dios.
Imposible yung mga alas 11 na sa gabi eh. Unsa man kaya ang party? Unsa man di ang okasyon at mga panahon na? Siguro na agi okasyon kaysa Rosario Arcade. Inana, kung atong tanawon, daghan kayo mga ways na pagaymon sa kaaway, aron nga mahimong mapildi kung kinsa man ang gusto niya sa targeton. Apan ka nato ng mga Kristohanon, gihanay sa Ginoo ang iyang pamaagi. Iyang giablihan yung mga pamaagi, iyang gibukladan yung mga pamaagi, iyang gisulti sa tao nga ningon siya, I am the God who is merciful and gracious. Kay Moses iyang gisulti, I have made known my ways to you, Moses. And even the acts na akong gibuhat sa mga katawan sa Israel, akong gipadayag. Because I am the God who is merciful and gracious. I am slow to anger and abounding in mercy. Ang gusto lang sa Ginoo, nga isa sa mga ways na iyang gipadayag ka nato, nga gikinahanglan, ato mabatunan number 1, magpatuntag humility. Ang pagpaubos sa kaugalingon. Ningon ang Diyos, sa iyang pagsulti ay ang merciful and gracious. Inubalan sa iyang pagpaubos sa kaugalingon. O sayang Ginoo mga muyo pa sa ato nga hinumdumi, maluluyon kaayo ko. Diyos ko mapuno sa grasya. Ginoo ko nga adunay kaluoy sa mo. Ayaw pag-ikundina ang imong kaugalingon. O sayang mong gadang tao, pag mapakyas ang tao, hatagan na dahil niya og tuldok ang iyang kaugalingon. Periodan na niya ang iyang kaugalingon. Apa na doon ay mga points na gusto sa Diyos kay ipahinumdum sa mga gusto sa ato that we need to experience His ways. The ways nga, kaya nga klase nga mga pamaagi nga nagaingon siya, ako ang Diyos na maluluyon sa imong puno sa grasya. Mahinay sa pagkasuko o dagaya sa kaluoy. Puno sa kaluoy. Ang tao na, kita lang mismo sa itong kaugalingon. May usay mo ingon nga, ulan mo ko sa Ginoo say, usay pasanginlan pag inapaw Ginoo. Ingon na ang Ginoo ka. Kuwan nga, bakit yun sa Ginoo dili, biya morderer ginang Ginoo. Ato ginang walakon sa atong panganahon na. Nga maingon nga, kitagaan ko balatian sa Ginoo. No, dili ang Diyos may muhatag sa balatian. There are things nang yun nga, usay pasinati sa Ginoo, usay resulta sa ato ang mga pagpabaya. Sabisan kung grabe nga kakapoy, grabe nga, walay tulog, pero naligo yun. Kisay basulong usay, ang Ginoo na usay dahil, bisan kinsa na ipasanginlan. Hangtod nga pati ang paracetamol, ingno na nga, grabe usa, wala mang-epekto ni nga paracetamol. Kaya wala dahil na ayo. Apan ang Diyos nagingon, akong gipadayag, bisan gani kay Moses sa kadaghan sa mga tao ngayong gilala, still akong gipadayag ang akong mga pamaagi. Because I want na ma-experience sa matag ko sa. Sayang, tungod manggod kaya ang Diyos kapag ialagaran demokrasya, puno sa grasya, manang ang tao, magingon dahil makasabot bitaw Ginoo. Ingon si Roger, may gani din sa Iglesia ni Cristo. Kung Iglesia ni Cristo pa, wala, ganira, sirado ka na. Abi ni Mekson, ang grasya sa Ginoo, nagaingon siya, abounding, nagadagaya, mapadayunon, gracious siya na Diyos. And He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. Bisag masitya ang tao, bisag mapakyas ang tao, tungod sa iyang example sa pagkamapainusanon na Diyos, dili niya tipigan ang iyang kasuko sa tao. Dili siya mag-harbor o kasuko sa tao. Dili siya magtipig o kasakit niya sa tao na may hinungdan na pwede niyan sa pagbisang paglitikan lang siguro sa Ginoo sa dalunggan. Wala, maghubag na na. Kung saan na kay pation. Apa ng Diyos dili ingon na. Tungod kay ang desire sa Diyos na moabot yun sa punto na ang tao na iyang gipalansangan sa cross makabaton yun o ginsaktong relasyon sa iya. Mao ginay desire sa Ginoo. Mao kay pangandoy sa Ginoo nga ang tao nga iyang gihaguan, ang tao nga iyang gipakamatyan makabaton og tinuod nga relasyon sa iya. He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. Tanaw na gud nato kung isa-isaho nato nga mga kasaypanan sa tibok adlaw.
Kung pananglitan, ingon ana ang pamaagi sa Ginoo. Nga pagmasayop ka niyang abangin, diadayon sa silutan, ang sa kahaydagan sa kalibutan. Ang Diyos dili pariha sa BCPO. Ang Diyos dili pariha sa provincial jail. Nalagingon din niya, dili niya buhaton nga iyang silutan ang tao sumala sa iyang sala o iyang ipadayag ang iyang pagsilot according sa iyang kasaypanan. Dili mo na ang Diyos. Rato ang ialagaran. Nga naman, ingon sa verse 11, for as the heavens are high above the earth, so great is His mercy toward those who fear Him. Psalm 103 verse 11. Kung unsa man kalayo ang langit, unsa kataas ang langit gikan sa kalibutan, ingon ana pud kadako ang kaluoy sa Dios ngadto sa mga katawhan nga adunay kahadlok kaniya. Amen. Ang atong kasalanan sa isa nato mga kapakyasan sa Dios, mao'y magtulak sa ato nga mapalayo sa iya. But let us remember na ang Dios nga atong gialagaran. Dili siya kung sama sa prosecutor, dili siya kung sama sa judge. Na automatic tuldukan niya ang kasalanan sa tao. Ingon si David, Lord, if you mark my transgression, then who would stand? Kung markahan mo Ginoo ang akong kasalanan, kisa may mo baro. Let us be thankful na ang Diyos na itong ialagaran. Diyos na punong sa grasya o manunuyon. Itagangan tanyag kahigayonan. Salamat lagi kayo sa Ginoo kay nga naman, mga pinasaylo ta. Ang kato nakabasa kong libro yun nga, kung dili, ang katong dili kanti ko mo share, nagpasabot, sa iyang blessing nagpasabot, wala siya nakasinati yung blessing. Ang dili kanti ko mo pasaylo nagpasabot, wala nakasinati sa kapasayloanan. Ang dili kantigo mahigugma nagpasabot nga wala mo bati o gugma. Wala mo sinabi. Everything nga imuhang i-release, nagpasabot imuha lang nasilatian. Para sa maghatag ka, gihatag nimo ang sinina, imong gihatag tungod kay, nagpasabot kay imuha lang. Imuha dili kay tungod kay nagamit na nimo. Kung dili, nabot sa punto, siguro nimo paigo, di ba ka ha? Masakit ani mo nga mas bagay sa iya ha. Ang Diyos na itong gialagaran, sama nga unsa kalayo ang langit ngadto sa kalibutan. Ingon ana kadako ang iyang kaluoy ngadto sa mga katawhan nga adunay kahadlok kaniya. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions. There is no magnetic boundaries nga nag-connect sa east o sa west. Ngayon ana ang distansya nga pwedeng dikiton sa Ginoo ang east o ang west. Aron pagpadayag ngayon ana ang iyang pagigugma sa tao. Ngayon ana ang iyang pagpasaylo. Kung dili, tungod sa iyang kaluyog sa iyang grasya, mo na ang nag-connect sa tao, nga bisan unsa kalayo ang kasalanan sa tao, from east ngadto sa west, apan ang gugma sa Dios mas labaw gihapon niya. Amen. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Yun na ang distansya sa pagtanggal sa Ginoo sa kasalanan sa tao aron pagpakita ngayon ana siya ka merciful na Dios. We need to experience His grace. Sinatingo nato ang mga pamaagi sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ato aking tan-awon, mao ba kini ang dapat nato pagaynon? Mao ba ang iyang mga gustong pagabuhaton sa atong kinabuhi? Iyang gihimong example ay kaugalingon, ang humility. Galingon siya, ako ang Diyos na maluluyon, o kuno sa grasya, ang Diyos na dili kung dali masuko, ang Diyos na dagaya sa kaluoy. And then, gusto niya, na masayra nato that one of His ways is His instruction. Ang iyang instruction. Maminaw ta sa iyang instruction, o maghatag ta sa iyang instruction. Psalm 37, verse 5. Maghahatag tag atensyon sa iyahang instruction. Psalm 37 verse 5. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Mahimong makuha nato ang instruction sa Ginoo. Number one, when we listen. Apan daghan ang tao nga naminaw nga wala nagahatag og atensyon. Lahi ang pagpaminaw o lahi po ang
tawag na paying attention. Ang paghatag og panahon. He said, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ang pag-commit lang di ay, ang pagtugyan ng di ay sa atong mga pamaagi na to sa Ginoo is not enough. Di kinahanglan ubanan sa pagsalig. Amen. Kung atong itugyan sa Dios, ang atong mga pamaagi, ang atong mga plano, ang tanan natong ginapaglantaw sa kinabuhi, kung atong i-commit nga to sa iya, gikinahanglan ubanan nato og pagsalig. Kay sa diha nga dili nato ubanan og pagsalig, walay mahitabo nga mahimong resulta. Nagingon man siya, when you commit your way to the Lord and you trust also in Him, He shall bring it to pass. Nagpasabot iyahan hatagan o katumanan, iyang hatagan o kasiguruan. So ang pagpaminaw sa instruction sa Dios, mao ang pag-ilang sa iyang pamaagi o ang pagsinati sa iyahang mga pamaagi. Ngayon ang ginubalik ko na kung Isaiah 55 verse 8. Your ways is not my ways. Mo nang usahay, maribyukan ta, mabadlungan ta, masag na makuha di, dili mahimong mahitabo, ang dapat nga to ang ginapaglantaw ang may magapangitabo. Nanuman, nagingon ang daan ng Diyos, manunuyo lang ko, sa diyang akong badlungon, akong i-correct ang imuhang pamagi. Ayaw ko discourage. Sa katao nga ligingon nga, kung saan, discourage kid kayo ko, o galing talikod ko sa imuhang. Bisa kung saan siya og kuhit, kapano siya ingon nga, ako bang sa lagi, dili sa may problema, dili lagi kay discourage kid ko. Pero the most simplest way, na ang tao, na bisag na sa discouragement, mahimong panalangin siya, you have to encourage someone. Amen. Diyan mo makita na bisag kung sa ka-discourage sa tao, once na doon ay relasyon sa Ginoo, makahimong ihapon sa pag-encourage. Experience the ways of God. Sinatigo na ito ang mga pamaagi sa Ginoo. By humility, instructions, and then, ang pag-ila, na diha sa iyaha, ang pamaagi sa Diyos, mauday ang pagtawag, ang itawag na success and prosperity. Dagang kay nga tao, nga nahimong nagmalagpuson, apat, ang kalagpusan, is not driven by the fear of the Lord. This prosperity nga nabatunan is not driven by the ways of God. Ang pamaagi sa Diyos, kanyang lambuan ang iyang katawhan, nagadepende sa iyang kaloob. Nagadepende sa iyang compassion. Nagadepende sa iyang grasya. Adunay part sa Bible nga ningon, sama sa kay Moses, kaningon si Moses, Ginoo, kung dili ka magikuban sa ako, if your presence will not go with me, then I will not go. Usay magpasuko ang tao nga to sa Ginoo. Gusto na ko yun si Moses, gusto na ko makita ng imong naong, aron nga makasiguro ko, nga lang ang ka nagikuban sa ako. Aron nga makasiguro ko na ang tanan na kong pamaagi nga akong ginahimo, nagadepende sa imuha. Ingon ang Diyos, you cannot see me. Because, kung makitaan ko nimo, mamatay gid ka. But when my goodness and my grace and my glory will pass by you, it means nagapakikuban ko kanimo. Inana ang pamaagi sa Ginoo. Sinatio nato ang iyang grasya, ang iyang pagkamaayo, ang iyang himaya sa diyang atong masinati. Makaingon ta, Lord, naagiday ka nag-exist sa akong kinabuhi. Ang tao nga dili makapasalamat sa Diyos, ang tao nga dili makaingon na ang Diyos nga gialagaran, Diyos nga matinud-anon, Diyos nga puno og dagaya sa grasya. Ang mga na siyang tao nga wala nakasinati, kinsa gid ang Diyos kayang gialagaran. Pag-ingon sa Diyos kay Moses, have you not experienced my goodness? Kadaghan sa mga kahayuhan nga akong gipasinati sa imo, gipalambo tagang naliman siya automatic si Moses pag-promote sa Ginoo. Billions of people ang gihapon sa iya. Yes, it's a big responsibility. Apan, nagingon ng Diyos, pasagdan maday ka nako. Ano na ko yung mga pamaagi. Ang pamaagi sa Diyos, ikinanglan atong sinatiman. Usa lang kabahin, ang ipan ang ginapakita sa Ginoo, just like Him, nga nahimo siyang humble, even to the point of death.
Philippians chapter 2, nagmasinugtanon gid siya. Sa verse 5, ningon niya, even to the point of death, he remained. Na nahimo siya submissive sa kamuguton sa Ginoo. Because he believed that the ways of God in his life cannot be compared sa iyang mga pamaagi. Nag-pray dito siya, nga nitulong na yung dugo kanino siya, Ginoo, let this cup be out of me, kikinang, kung pwede lang na dili ni mahitabo sa ako. Apa ningon siya, but not my ways be done, but yours will be done. We will experience the ways of God. Yes, daghan kayo. Daghang pagtag-consideration sa atong kaugalingon. Apa lang instruction sa Ginoo clear kayo para sa atoa. Mauni ang akong pamaagi. Mauni ang dapat na imong sundon. Just give attention. Atong hinumduman na kung unsa man kataas ang langit, ang distansya gikan sa kalibutan, ingon ana kadako ang iyang kalukoy alang sa mga katawhan nga dunay kahadlok kaniya. Ingon ana ang Dios nga magahatag sa instruction. Ang iyang ginapangita nga mahimong magmalampuson ang iyang mga katawhan. Mahimong magmalambuon. Psalm 25 verse 12 to 15. Who is the man that fears the Lord? Psalm 25 verse 12 to 15. Him shall he teach in the law, in the way he chooses. He himself shall dwell in prosperity, and his descendants shall inherit the earth. The secret of the Lord is with those who fear him, and he will shew them his covenant. Tanawa na God, unsay gingon sa Dios niya. Kinsa man ang tao nga adunay kahadlok kanako, katong tao nga natudluan sa akong dalan o nagapili niini. Praise God. Ang tao nga nakitan sa Dios nga iyang ginapalambo, tao nga nagingon, he himself shall dwell in prosperity. Katong tao di ay nga nag-acknowledge sa mga pamaagi sa Dios, katong tao nga nagapatalinghob sa ways sa Ginoo, nagasunod sa ways sa Dios, nagaingon ang Dios, he himself shall dwell in prosperity. Siya mismo sa iyang kaugalingon magapuyo diha sa kadagayan. Ano sa man ang prosperity? Prosperity is not just wealth alone. But it is the health, the wealth that have health. Kaya usaman man pag sinati sa kadagaya, bisan pag madagayaon sa sarapiano nga bayan apan walay maayong paglawas. Dili masinati ang kadagayaon na kinabuhi. So prosperity is having wealth with a good health. Amen. Ningon ang Dios nga, kinsa man ang tao nga dunay kahadlok kanako, katong tao nga matudluan sa iyang dalan og nagapili kanako. Siya mismo sa iyang kaugalingon magapuyog diha sa kadagaya. Ug ang iyang mga sumusunod magasunod sa tanan na kung unsang na din sa kalibutan nga nag-exist. Aduna tayo privilege nga maka-enjoy niya. Praise God. Ang pag-experience sa way sa Ginoo nag-start sa pagpaubos sa kaugalingon. Kaduha, ang pagbaton sa instruction niya. Ang pagpatalinghog o paghatag sa atensyon niya. Aron nga masinati ang kalampusan, masinati ang kadagaya sa kinabuhi Kristo Amon. And then, ang pag-acknowledge na ang Diyos ang iyahadeng grasya o kaniyang kaluoy. Walay boundary na pwede kang muingon na dinha lang taman, limitado ang iyahang kaluoy o kaniyang grasya. Dili, hangtod nga nag-exist pa sa igsoon. Hangtod wala pa natapos ang dispensation sa grace. We will continue to enjoy kinsa ang Diyos sa atong gialagaran. And we will continue to experience the ways nga iyahang iplastar alang sa atong mga kaugalingon. Alang sa atong kinabuhi. Ang kanta bitaw ningon nga katong ang first song. Ato sa worship ganyan. All for love. Everything I need is you. My beginning, my forever. Usahay ang tao sa ato nagikaingon kaganiha. Pag nasipyat sa Ginoo, tuldukan na dahil niyang kinabuhi. Tuldukan na dahil niya nga wala na, hopeless na siya dahil sa Ginoo.
Apan ang Dios nagaingon siya. Nagaingon ang Dios nga ako ang gugma o ako ang grasya sa akong kaluoy nagadagaya bisan hangtod sa kinatumian sa kalibutan.